sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Okay naman dito sa poblasyon area. Char, nandito kami sa Bangkok. Nasa Sukhumvit area. Bale, first time ko dito. Pero, una ko napansin, parang talaga ako nasa poblasyon. Makati. Iba lang yung salita ng mga tao, tsaka maraming puti. Tsaka medyo mas malinis sila, in fair. So this is on our way up to the train station. Ang linis, ang ayos, wala masyadong basura. Kung makikita mo din, maluwag yung train station nila. That's really nice compared to ours here. I mean, maganda naman yung train station sa Philippines, pero it could be better. Parang nung pumunta ako dito, parang ito yung na-imagine ko, ano sana yung Pilipinas kung mas naayos lang tayo. Even pagpasok mo sa train, may maraming hawakan, so hindi ka mahihirapan pag tumayo ka ng matagal. Ayan, napakadaming hawakan, 'di ba? Hindi na kayo mag-agawan eh. Tapos meron pang railing sa gitna. Sa Philippines walang ganyan eh, 'di ba? So talagang magkakasiksikan kayo. So this is me being confident with my balance. Isa pang bagay na napansin ko maganda dito sa Bangkok, sa Thailand, is that meron silang effective and efficient river transportation. So mas konti yung mga tao sa trains at sa mga kalsada kasi nga nahati, meron pa sa river. Tapos yung mga tourist spots, madalas ma-access din through the river transportation. So I think it's very effective. Even yung pag-transfer from one place to another, napakagaling. The whole experience at the Dip Museum was just very surreal for me.
Parang I really marveled a lot at the different artworks there. It made me feel a lot of things, especially about the artwork about the World War II. Meron ding artwork doon about death. So I really marveled a lot. Tapos it made me feel uncomfortable. It made me feel in awe. It made me feel parang appreciative of the creativity of people. And I think that's what museums are supposed to make us feel. Isa pa. Kuha ka ng cream. Masarap naman. Hello! Ba yun? Maka-hello. This is, welcome to Bangkok. Actually, parang third day na namin dito sa Bangkok. Wala ka masyadong talking points. Walang nagawang like video na, talking about the places and stuff like that. But for sure, ano ba yan? May pa-spotlight pa ako dyan. But for sure, na-share ko naman na yung mga places na napuntahan namin so far. It's actually my first time kasi sa Bangkok. Tapos, sandali lang kami dito. Parang ano lang to, hindi super planned. We booked it ng December, 'di ba? Tapos February, alis na agad. So mga technically 5 days, pero parang 3 full days lang kami dito halos. So talagang in-enjoy lang muna namin, parang more on temples ng first day, and then sa mga malls dito, shopping, and then kain, mga markets around. The experience was really nice. Sobrang nagustuhan ko siya, to the point na second day pa lang sabi ko na kay Dom, gusto ko bumalik. Kasi natuwa na ako. So, normally that's what I do pag first time ko sa lugar. I really, kumbaga ini-experience ko talaga siya, tinitignan ko ano mang nangyayari, tinitignan mo yung mga tao, pinapakiramdaman mo anong klase ng behavior or culture they have, tinitignan mo yung yung mga practices nila, 'di ba? Yung mga daily activities kung so that you know how to respect the culture better. So far, ang sarap talaga ng pagkain ng Thai food generally, no? Tapos sobrang mura.
the fact na hindi to planned and stuff like that, for me, on my end, okay naman, reasonably priced everything. So today, ang goal namin ay mag-chato-chak. Dapat wala yun sa plan, pero ito-chato-chak natin yan dahil may gusto ang madam, ang mother. And titingin ng mga iba pang bagay. Pumunta din kami sa Central World. Yeah, so I'll take you to the rest of the day that we have. So this is the fit for today. Polo shirt, shorts, chinelas. Kasi chat-chat market. So, comfortable. Pasok sa init. Parang going to their train stations, may mga walkways na ganito. Like near Paragon nga, merong tinatawag na Skyway. Ay, Skywalk. Skywalk. Parang ang ganda ng mga ganitong walkway for safety ng mga pedestrian. Sana maraming mga ganito pa sa atin. I think that would be a really nice thing sa Maynila. Tignan mo, ang linis. Right? Such a nice thing to have. Tapos, yun, pwede ka naman safely maglakad sa sidewalk. Malalaking sidewalks Kumbaga, they really make space for people. Kakagaling namin sa Chatuchak this morning. Tapos kami ay pumunta sa anong mall ba yun? Central Mall. Tapos pumunta din kami sa kalimutan ko na. C2? Ay, Big C. Big C to buy like some stuff pasalubong. I think isa to sa mga pinakamurang pasalubong na nabili ko. Around 500 plus baht. So around almost 1,000, mga 1,000 pesos more or less, para sa tatlong pamilya na yan. So, okay yun. I think very good yung ganong price. Basta alam mo lang yung hahanapin mo or may kasama ka na familiar sa mga binibenta doon. And ngayon, kakain naman kami. Hindi pa kami talaga nagla-lunch, pero nag-snacks naman kami sa Chatuchak. Hindi naman kasi din kami masyadong busog, gutom. Ano ba yan? So, gutom na. Ito na yon. Gutom na ngayon. Kanina hindi. Ngayon gutom. So, kakain muna kami sa Terminal 21, which is just in front of the street where we're staying. This is a really nice mall. Tapos marami pa siyang mga Changi area. Parang food court yun sa baba. Pero super high quality yung mga pagkain na binibenta talaga. Medyo may kamahalan lang pero good. Tapos din sa second floor, third floor area, merong mga shopping places. May mga boutiques, stores na napaka-interesting ng mga products. Yung mga cute-cute na mga gamit sa bahay.
candles, mga abubot. This was a really nice store, another story. Dami ko nakitang interesting stuff dyan na parang unique. Diba? So, pwedeng pasalubong, pwede rin for you. May mga parang stuff din dyan like na for Bangkok, mga pins and mga bags and different tumblers. So, this was a really nice area to shop. We found a lot of stores. Tapos, ang gaganda pa ng mga items. Cutesy lang siya. Hindi ganun kamahal here like this one. Basta, sobrang dami talaga mga cute na stuff dito. Even mga notebooks and mga books. Parang sobrang cute. Mapapagastos ka talaga. At, meron din silang walis tambo. Kala nyo sa atin lang yan. Meron din sila. And basta, this was a really interesting discovery. M-Sphere. So, if meron siguro kayong time, you can buy now and cry later. Category is Eleganza Extravaganza. Category is hat. I think this is very me. Busangot. What's also nice here in M-Sphere is that maraming, or nung time na pumunta kami, may mga art installations. Nasa mall siya. So, ang galing lang kasi parang na-extend sa public yung different artwork or yung creativity ng mga taga dito. Alam mo naman gagawin mo dyan. O, 'di ba? Channeling yung ano, yung napakataas na parang 3D display sa MOA yan. Sa kanila, marami. Sa MOA, isa lang. And then feeling ko inspo talaga ng SM ito eh. Kasi 'di ba may mga paganito yung SM Mall of Asia sa escalator nila. I don't know if napansin nyo kung nakapunta na kayo sa MOA. May parang ganyang effect yung escalator glasses. So, paalis na kami dito sa M-Sphere. Ano naman masasabi mo sa M-Sphere, Dom? Super ganda. Sobrang ganda. As in, sofer. Hindi ko ginagamit yung sofer, pero magagamit ko siya dito. Ang ganda. Maganda. Puntahan nyo. M-Sphere. Bangkok. To add nga pala, parang kung may nagsabog ng creativity, dito sumabog sa M-Sphere. Ang ganda. Tapos parang everything is intentional. The decor, ang ganda. Babalikan namin to. Nung pauwi na kami, we were surprised to see na meron palang food area and parang mga Changi or shopping area malapit dun sa hotel kung saan kami nakastay. So napakalaki niya actually. Parang mga mumurahin yung food pero good quality pa din. So we decided to have dinner here and kaya, ayun, sulit to. So, pag nasa Sukhumvit area kayo nagstay when you go to Bangkok, I think punta kayo dito malapit sa may tapat ng Terminal 21 or Terminal 1. Nakalimutan ko na, bahala na. Basta, sa tapat ng Terminal 21, I think, dito sa may Sukhumvit area. And, makakalimutan ko ba yan? Mango sticky rice. Mga pang ilang mango sticky rice ko na yata yan dito, pero sarap pa rin eh. O, oh, 'di ba? Ang bilis. We landed in Manila already and natuwa kami sa itsura ng bagong airport. Ang ganda nitong food area, parang food hall area and grabe, sobrang nagulat kami dito nung nakita namin. Ang bilis eh. Parang naayos nila agad ng maganda. And it looked really neat and welcoming. Hello, we just got back from Bangkok. Tapos,
medyo nabulaga kami. Nabulaga talaga is the term. Or medyo natuwa kami kasi ang ganda ng arrivals area. Malinis. So, it's actually like around 8:30 ng time na to. Malinis yung arrivals area. Pagpunta namin, merong like food hall. Yung area dati as well, I'm just comparing it kasi like October. October tayo huling umalis, no? October, November, December, January, February, like in a span of 5 months na nakabalik kami dito. Ang daming changes. Like last year, yung area na tapat ng kuhaan ng mga Grab sa baba, sa may arrivals area, parang malungkot siya, oh. Gutom na yan. Hindi, ang tawag dito. Um, Parang may mga nakaharang pa yun eh. Tapos ngayon may magandang food court na I think I've shown like snippets of the food court. And then, um, dun sa area ng food court, pag akyat mo dun, level 2, and then hanggang level 4, meron na ring maayos na food court. Pinakita ko na rin, I guess, just a snippet of how it looks like. Ang laki ng change. Putol, 'di ba? Ayun na nga, for the second time around in this trip, nalubat na naman ako. So, hindi ako nakapag-close ng maayos. Actually, ang sinabi ko lang naman is that natutuwa ako na nagkaroon ng improvement sa airport and I really had fun sa trip na to. And that's it. That's my life lately. Sana manood pa kayo if ever meron pa akong mga updates in the future. If you have any questions or if meron kayong suggestions, just let me know also through the comment section. And I guess that's it. Just keep going and enjoy life one day at a time. Bye!